pag-uusapan po muna namin mag-asawa kung ano po pinaka-desisyon niya po para po makapagpaano siya sa foreman niya. Ano ibig mong sabihin? Check po sa tuwing nagpapacheck po ganito, may nagtutulong po minsan nauudlot po, hindi na po natutuloy. Paano yung usapan natin sa doktor? Oo nga po, yun nga po. Kasi po pag-usapan mo namin po mag-asawa. Kasi po hindi po niya alam na sumama ako sa inyo kanina po. Paano hindi niya alam? Kahapon Hindi ka. po sinabi na sasama po ako kasi sabi niya mag-uusap muna kami pagdating niya. Nung nag-text kami kahapon, Opo. sinabi ko sa'yo, hindi nyo pa pinag-usapan na ipapacheck up ka namin. Sinabi ko po sa kanya, niya magpapaalam daw muna po siya sa foreman niya. Eh hindi yun naman po pumayag. Hindi ko naman po sinabi na sasama po ako sa inyo ngayon. Alam mo, minsan lang dumating yung opportunity na to. Oo nga po. Kaya po, Kaya nga pinakiusap ko dun sa doktor, kaya gumawa kami ng paraan. Inagbigay na siya ng referral. yun nga po hinintay ko kasi tagal po dumating in po, hinintay ko kung anong desisyon niya po. Dapat kanina mo pa sinabi yung decision mo nung pagdating. Almost 3 hours Hindi na. naman po kasi ako pwede mag-desisyon, kailangan siya din po kasi. Kaya nga, nung dumating kami dito, nag-usap tayo dun sa bahay. Ganun na pala ang mga naging desisyon nyo. Alam mo Ako pala, Ako po, desisyon ko po. Eh siya po eh, paiba-iba din po kasi siya ng desisyon. Kaya po ako sabi ko siya maigi mamaya kung ano talagang desisyon niya po. Tapos Kaya- nagchat na po agad ako. kaya nga, dapat, di ba nandun tayo sa bahay ko. Opo. Ito yung usapan natin. Pumayag ka. Opo. Tapos dumating kami dito, almost 3 hours na kami naghintay, umuulan. Dapat, pagdating dito, sinabi mo na yung decision mo na para hindi na kami naghintay ng 3 hours. Yun nga po. Kala ko pumaga kung darating, kala ko mag-half day lang po sila. Kala ko pagdating mo natin, andito na po siya. Tapos ngayon, after 3 hours na maghintay, tapos sasabihin mong mag-uusap pa kayo ng asawa mo, tapos kakausapin pa yung foreman. So, ibig sabihin, parang hindi ka pa sigurado na paano yung Ako po, gusto ko po talagang magpa-check up po nang gumaling po ako. Eh, yung decision lang po ng asawa ko, iintayin ko po. Pero kailangan ikaw din ang manindigan kasi para sa anak mo, para sa sarili mo. Oo nga po. Diba? Kasi alam mo, yung trabaho, madaling hanapin yan, pwedeng pakiusapan kasi maintindihan naman ng amo mo para sa sarili mo, para pag gumaling ka, maalagaan mo yung mga anak mo. Oo nga po. So ano talaga pinaka-desisyon mo? Hindi na namin hintayin yung asawa mo? Opo, kasi baka po gabi din pa yung dumating po. Nakakaya naman po tayo pag inabot kayo ng Hindi, wag mo kaming iintindihin. Wag mong sabihin nakakahiya kasi ganun din yun. Trabaho namin to, okay lang, gusto ka namin tulungan. Eh, yaman din lang na umabot na kami ng 3 hours dito eh. Di ba? Sayang lang yung pagod natin pala pag ganun. May hiya rin ako sa doktor na kausap natin. Hindi basta-basta yung mga doktor na kinausap ko. Oo nga po. Kasi bago ako pumunta doon sa doktor, bago kita dalhin, kinausap ko na yun kasi yun yung doktor namin, family doctor yun. Doon ko lahat ng mga anak ko pag may problema, doon, kaya mabait na sila sa atin. Oo nga. So kahit hintayin namin yung asawa mo halimbawa ngayon, hindi pa rin kayo makakatupad, hindi ka makakatupad doon sa usapan na pupunta tayo bukas? Ako po gusto ko pong pumunta, pero po yung isa kasi iniisip. Hindi, sagutin. Huwag mong isipin yan, be, kasi may magbabantay naman eh. Andyan yung tatay mo. Diba? Sabi mo, wala rin trabaho yung tatay mo. Oh, walang trabaho yung tatay mo, diba? Wala po. Oh, di siya ang magbantay. Kaya sagutin mo ko, kung sakaling ihintayin namin yung asawa mo ngayon, kahit mahintay namin halimbawa,
hindi pa rin matutuloy yung usapan natin bukas? Malabo pa? Malabo pa po. Bakit? Hmm? Hindi ko po masabi. Ha? Hindi ko po masabi. Bakit? Anong reason? Anong dahilan bakit malabong matuloy yung ano? Kakausapin ko yung asawa mo kasi nandito na to eh. Nandito na, naghintay na rin lang naman kami. Kung 1 hour na lang idadagdag, walang problema, titiisin namin. Para matapos yung problema mo. Ano ang reason? Anong dahilan? Kasi sa tuwing nagpapacheck akong ganito, may nagtutulong po minsan, nauudlot po, hindi na po natutuloy. Tapos pang-apat na beses na po, pang-apat na po to. Noong una po, may ganito din po, hindi natuloy. Napuputol po. Bakit na Kaya po parang nasisira po yung tiwala ng asawa ko na gagaling po ako. Nakita mo naman yung usapan natin sa doktor. Doktor naman yung kausap mo kanina. Mga po ganyan, mga doktor din po tumingin na tumutulong po. Pang-apat na po kayo natulong sa akin. Yung 3 po, hindi po lagi natutuloy, nauudlot po. Oh, bakit ka sumusuko? Huwag ka mawala ng pag-asa. Iba yung doktor na pinagdalhan ko ngayon, hindi kumbaga private yung pinuntahan natin kanina. Kaya minsan, hindi ko napayag ang asawa. Minsan nag-aaway po kami. Yan na naman, may tapos nauudlot. Nauudlot na naman yung Bakit naudlot yung mga una? Saan ka ba una nagpunta? Di ba? Yung pinuntahan yung ospital noon at saka pinupuntahan ko ngayon, iba. Yung mga doktor na tumingin sa'yo, hindi parehas ng pinupuntahan natin ngayon. Kaya yun po, kaya minsan nag-aaway kami mag-asawa. Kasi sabi, yan na naman. Yung pangatlo po, yan na naman, minatulong na naman sa'yo. Tapos mauudlot. Parang pinapaasa ko nila nagagaling. Ano ba yung mga tumutulong sa'yo? Sino ba yung mga yon? Politiko po. Okay. Si Daddy Frankie po ito. Yung pagtulong na ginagawa ko, kagustuhan namin. Nakita mo naman yung paliwanag ng doktor, di ba? Kaya po, sabi ko Mabilis ang action. Punta tayo doon, mabilis. May referral na kaagad. Sinabi niya yung pupuntahan natin. Pamangkin niya yung doktor na pupuntahan natin. Narinig mo rin, di ba? po. Kasi po nitong huli, ganyan po, may tumulong sa akin mayor po. Magtatakong mayor po sa Batangas. Binigyan din po kaming referral. Hanggang po malapit na po makompine yun po. Hindi na po nila ako nire-reply sa mga text po. Bakit ka mawawala ng pag-asa? Huwag mong i-compare ang pagkakataon. Yung pagkakataon noon, iba naman yung ngayon. Iba yung panahon ngayon. Hindi po kami politiko. Hindi ako nangangampanya. At saka alam mo, ganyan talaga. Hindi porkit sinabi mo ngayon is on the spot, andyan na. Dadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Bago mo mapagtagumpayan ng isang bagay, dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Ang umaayaw hindi nagwawagi, tandaan mo yan. Laban lang ng laban. Kaya nga nandito kami, natulungan ka Sa tingin mo ba nagbibiro-biro lang ako sa biyaheng ginagawa natin? Hindi po. Oo. Mula doon Makati, in one day nagdalawang balikan na tayo rito. Sa tingin mo ba nagbibiro pa si Daddy Frankie sa diesel natin? Hindi po. Sa pagod natin? Hindi.
Hindi ko gagawin to kung nagluloko o nagbibiro lang si Daddy Frankie. Ha? Papasalamat nga po ako, pinutulungan niyo ako. Naiiya din po ako, tagal na natin po hindi ko naghihintay. Hindi okay lang, huwag mong intindihin yun. Kasama sa buhay yan. Ang importante dyan, mapagaling ka. Pag napagaling ka, gaya ng sinabi ko, kailangan lang mag-sacrifice kahit 1-2 araw. Kasi bukas hindi pa naman yan opera, I think eh. I-check ka na naman, i-check ka na nila, tapos after i-check, i-schedule kung paano ang opera. Kasi hindi naman opera agad yan, na hindi nalaman kung ano talaga yung findings, ano yung sakit mo. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Nakausap natin. Isi-CT scan muna yan, i-check muna. Hindi natin alam kung anong klase mga pag-aaral or pagsusulit ang kanilang gagawin sa'yo. After 1 day bukas, uuwi tayo. After na masuri, saka na naman nila tayo tawagan, sasabihin nila kung kailan tayo babalik para i-schedule ang opera kung opera ang gagawin. Kasi yung mga pinuntahan nyo siguro puro ano lang referral lang pero walang nagagawa pa. Nasa psycho ko yung mga nangyari sa inyo eh. Alam ko sa kahirapan ng buhay, kaya nahirapan yung puntahan yung mga sinasabi nila. Sa kahirapan ng buhay, syempre, pipila kayo ng katagal-tagal. Kaya siguro hindi kayo nakakomply. Di ba? Dahil mahirap talaga. Pero ngayon, hindi ka mahihirapan kasi nandyan ang Team Daddy Frankie. Sinabi ko naman na sa'yo, si Ate May ang aalalay sa'yo bukas. Naglagay na ako ng tao. siya yung magiging assistant mo doon. Lahat ng kailangan mo, lahat ng lalakarin, si Ate May ang inutusan ko. Siya yung ilalagay kong magbabantay sa'yo. Kung ano yung mga lalakarin. Kasi hindi ka naman pwede maglakad. Okay? So, hintayin natin yung asawa mo. Ako ang naawa sa iyo, B. Magtiwala ka sa amin. Higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo, na kaya mo. At pinakahigit sa lahat, magtiwala ka kay God. Alam mo, B, nung nagsasalita si doktor, tumatayo yung balahibo ko. Bakit? Hindi ako makapaniwala. Natutulungan niya na tayo. Yung mga request form na ibinigay sa atin ni doktor, powerful na yan. Kumbaga, wala nang atrasan yan. Hindi magsasalita yung doktor na hindi mangyayari. Ayaw nila masira yung pangalan nila. Lalong-lalo na, naka-video tayo. No? Hindi basta-basta yung doktor magsasalita. Kung noon sinasabi mo, sorry mga kababayan ha, nabanggit natin ang politiko, at least hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Kung yung mga sinasabi mong nagsasabi sa'yo or nangangako sa'yo na sinasabi mong politiko at hindi ako ang nagsabi nun, pero ngayon ang kausap natin, hindi. Doktor po ang kausap natin at si Daddy Frankie ang kausap mo. Okay? Magtiwala ka lang kay God. Isipin mo na lang hindi para sa'yo, para sa 3 mong anak. Kaya sana i-text mo na lang yung asawa mo para makauwi na, para makapag-usap din kami. Ha? Pauwiin mo na, i-text mo na, ha? Alam po kung kailangan number doon na may send. Wala talaga? Sige, hihintayin namin, okay? Sige, relax ka lang. Marami pa dyan mas malalaking problema na lulusutan nila eh. Di ba? Okay. Sige lang. May meeting kayo? Binigyan kayo ng bigat? Ay, may tinapay siya.
Ay, napisa. Basang-basa kayo. Kawawa naman. Oh, basang-basa yung hair mo, kuya. Oh. Ay, may tinapay, no? Ay, may bigas. Saan galing yung bigas mo, Ning? Ha? Binigay po ni teacher. Binigay ni teacher. Okay, daming tinapay. Tignan mo, mas kawawa yung mga bata pag walang nanay na mag-asikaso, di ba? Wala po tubig. Ano sapatos mo? Hindi ka sapatos? Ano sapatos mo? Ay, ito. Kuya, ba't ang dami mong dalang pagkain? Ha, para sa kapatid mo? Talaga inuuwian mo yung kapatid mo? Kumain ka naman doon. Oh, Binigay very. po ni teacher yan. Ha? Binigay po ni teacher. Binigay ni teacher. Tapos iuwi mo sa kapatid mo. Ang galing naman ni kuya, no? Love na love niya yung mga kapatid niya. Basta mag-aral ka mabuti, ha? Sana lumaki ka na, ano? Paglaki ng batang to, siya yung magtatanggol sa mga kapatid niya. Punasan mo yung head mo. Hindi ka giniginaw? Yan mga kababayan, kasi walang tigil yung ulan. Pabigla-bigla, kaya nabasa yung mga bata. Neng, bakit maraming pagkain sa school ngayon? Anong meron? Feeding po. Ah, feeding. May feeding program kayo. No. Ganyan ka rin ba dati sa amin? Maliit ka? Meron din mo. Lupa yung ano. Design na. Madilim yung mukha ko. Kahit anong gawin natin, madilim na talaga mukha natin kasi ginabi na tayo dito. Ayun. Ayun mga kababayan, medyo maginaw po dito sa sagingan pala. Buti na lang nag-jacket ako. Pero ito mga kababayan, medyo nagkakaroon kami ng kaunting usapin, problema, diskusyon. Kasi nag-aalinlangan pala si Ate Annabel dahil marami na palang nangako sa kanila na pagdating doon sa punto ng problema is walang nangyayari. Pero tinry ko pa rin mga kababayan na kinausap, pinaliwanagan at sana maging maayos. So nagwo-worried siya mga kababayan na baka hindi matuloy itong ginagawa natin. So napanood nyo naman yung mga nauna nating mga ginagawa, hakbang para matulungan natin ang pamilyang ito. Pero pilit pa rin uunawain ni Daddy Frankie dahil siguro sa mga ganito kasing pamilya, mahirap sabihin dahil pero totoo. Hindi kasi naaabot ng kanilang isip ang lahat ng bagay. Kaya siguro medyo nagda-doubt sila, nag-iisip sila na baka hindi magiging hindi matatapos or hindi kami tutupad. Pero mga kababayan, pilit ko pa rin ayusin at uunawain at ipapaalam or ipapaintindi, ipapaliwanag sa kanila ang lahat. Kaya kahit medyo madilim na mga kababayan, hintayin pa rin natin ang kanyang asawa na sa ganon ay maging maayos at maging okay ang lahat.
sa tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. Huwag lang tayong bibitaw, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pag may tiyaga, sabi nila, may nilaga. Kaya si Daddy Frankie, hihintayin ko pa rin makausap. Hintayin ko ang kanyang asawa para mapaliwanagan ko rin at maging okay ang lahat. Maraming salamat mga kababayan. Damig. Damig. Medyo basa-basa na yun. Wala rin kasing ano dito mga kababayan. Walang masilungan masyado. Masikip yung bahay. Kaya tiyaga-tiyaga lang muna tayo rito. Kaya natin yan. Okay ka lang, Rab? Okay. Sam? Okay lang? Okay. Kaya natin yan. Kuya Rizky. Okay. Yung problema namin dito mga kababayan, nalalamigan na yung bunbunan ng lolo natin. Lamig. Idaan lang natin sa tawa mga kababayan. Pero gaya na aking sinabi, kaya natin to. Tulong-tulong tayo mga kababayan para mapagtagumpayan ng lahat. Sana dumating na yung asawa ni Annabel. Konti na lang. O konting tiis na lang. Pero pag umabot din kami dito ng alas 8 ng gabi, uwian na. Uy, ano? Ayan mga kababayan, mga kabarangay, ginabi na po kami sa paghihintay ng asawa ni Annabel dahil yun po yung sinabi ni Nanay Annabel. Kailangan mag-usap muna sila bago siya sumama. So habang naghihintay kami mga kababayan, nag-dinner muna kami sa labas. Pero ngayon tapos na kumain, babalikan na namin siguro naman, nandyan na yung asawa ni Nanay Annabel. Samahan nyo kami mga kababayan. Medyo madilim na. Pero okay lang yan kasi sayang yung referral kasi ng doktor na kausap ko kung hindi kami tutupad. Kaya kahit gabi na, sige. Dilim mga kababayan. Tayin ko lang yung mga kasama ko. Kita nyo pa ako? Yan, medyo. Sige. Dito ba yun? Ha? Annabel? Wala po dito si tita. Sinusundan po si tito Sige. kung nakakauwi daw po. Sige, hintayin lang namin ha. Dito lang kami. Ay. Mga anak naman. Mabuti may ilaw ka. Yan mga kababayan. Wala si Nanay Annabel pero nakagala pa. Sinundan daw niya yung asawa niya. Sige. Ingat lang kayo guys. Dito lang tayo sa gilid. Saan ba pwede? Problema ito baka umulan bigla. Hiningal ako naglakad Wala po. Umalis mama mo? Gabi na umalis? Sinundan po si papa. Pinuntahan papa mo? Bakit? Di ba hirap na hirap umalis? Sige, okay lang. Hintayin lang namin. Gusto lang namin makausap kung ano yung desisyon talaga nila. Na po kami. Pero sana mag-usap muna tayo ng maayos para makapag-close deal.
Wala na problema sa amin kung ayaw nyo magtuloy. Pero sana mag-usap tayo ng maayos. Tara. Dito tayo. Yun mga kababayan, mga kabarangay, medyo hindi maganda yung nakita ng aming camera, nakita ng team. Kasi nakita ko mga kababayan, hindi ko alam kung nagtatago na or what. Mahirap magsalita mga kababayan, pero nakita ko na yung bag ng asawa niya galing trabaho. Kasi tignan nyo nga naman, alas 8 na po ng gabi. So hindi ako naniniwala na hindi pa makarating yung asawa niya. Tapos biglang nagtago si Annabel, sinabi, pagdating namin sinabi, sinundo daw yung asawa, pero nakita ko andun yung tsinelas niya, kinakainan nila, nandoon pa. Pero mahirap magsalita mga kababayan, pero nakaka-disappoint naman na hindi namin alam ang dahilan kung bakit biglang naging ganito. Pero gaya ng aking sinabi, hindi natin ipipilit yung mga bagay na itutulong sana natin sa kanila. Tayo, kasi sila naman ang unang lumapit sa atin, nag-message na gusto nilang patulungan, mapaoperahan sana. Yun ang sinasabi niya para sa 3 anak niya. Kaya ginawa ng paraan ni Daddy Frankie, nakausapin yung doktor, yung family doctor namin na lagi namin tinatakbuhan, kaya siya sana yung tutulong sa atin para maoperahan si Nanay Annabel. Pero sa nakikita kong sitwasyon ngayon, kanina pa, maganda ang usapan namin kanina, pero tiniis namin mga kababayan kahit mag-ulan-ulan. Pero ganyan, parang hindi ko alam, yun lang sana ang gusto kong mangyari mga kababayan. Explain lang nila kung ano yung dahilan, kung bakit ayaw na nila magpatuloy. Pero nakaka-disappoint kasi hindi na sila humaharap. Mga bata na lang yung tinuturuan nila na ganitong oras nandoon yung kinakainan, biglang sinundo daw yung asawa. Hindi na nakakaalis si Nanay Annabel, pero pinagtataka ko bakit biglang sasabihin na umalis daw. So mga kababayan, maraming salamat. Kahit ganito, hindi pa rin po tayo magsasawa tumulong sa ating mga kababayan na totoong nangangailangan ng ating tulong. Maraming salamat po, and God bless. Tara na, ingat kayo guys. Ay nako, sayang pagod. Hindi ko talaga lubos maisip mga kababayan kung bakit buong araw kaming nagbiyahe, 2 beses kaming nagbalik-balik dito sa kanila. Tapos biglang ganito ang mangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong purpose nila mga kababayan, bakit biglang sayang yung pagod, gasolina, pagbalik-balik natin dito. Palagay nyo mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung ano ang pinaka-reason, ano yung sa pag-subaybay ninyo ng videos natin, kung ano ang reason nila, bakit biglang ayaw magpa-opera ni Nanay Annabel. Masyadong bigla akong napagod, bigla akong nanlumo sa nangyari. Kasi nakita naman natin mga kababayan, nandoon yung tsinelas. Alam ko, naramdaman ko dumating na rin yung asawa. Kaya nung biglang bumalik kami, kasi nagutom na rin ang team mga kababayan. Kaya umalis kami saglit, nag-merienda kami sa 7-Eleven. Pagbalik namin, biglang ayaw na. So hindi ko talaga lubos maisip kung ano ang reason nila. Dahil unang-una nag-message sa akin si Annabel na humihingi ng saklolo, tulong para maoperahan ng kanyang paa, ang kanyang sakit. Pero ngayon nakahanap na tayo ng doktor
natutulong sa atin at magsisimula na bukas. Eto, kahit ginabi na kami dito, kahit nakabundukan, hindi umayaw ang Team Daddy Frankie ng aking mga kasamahan. Pero hindi ko talaga maisip mga kababayan, tara, hanap tayo ng iba.